Magandang gabi po, Hilagang Luzon, imbag nga rebi sa ating mga Kailokanuhan. At magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Joel Franz Mark Gonzales, ang inyong lingkod. Welcome po sa ating ikatlong serye ng At the Feet of Jesus. At the Feet of Jesus po ay may 30 serye ng online Bible study po natin. Kung kayo po ay bago sa ating Facebook page, ay pakiclick lang po ang like button at automatic na po kayong makaka-follow. Nang sa gayon po ay lagi kayong updated sa ating mga premieres. Sa mga gusto pong mapanood muli ang seryeng ito at ang mga previous premieres po natin, ay maaari nyo pa rin pong mapanood. Mag-log on lang po sa www.facebook.com/Messengers of the North. At kung may mga prayer request din po kayo, ay i-type lang po ang inyong mga prayer request dyan po sa ating comment section. Nais po naming batiin sina Librada Kailing dyan po sa Calapan Oriental, Mindoro, Donald and Annalyn Pangilinan dyan po sa San Fernando City, Pampanga, Princess Jeremy Mangoba dyan po sa Banay, Ilocos Norte, Joanna Panal dyan po sa Imos, Cavite, Bernard and Ann Gonzales dyan po sa San Jose, Tarlac City. At Dale Kimayong, Jade Gray Sugano Bumali from Villasis, Pangasinan. At Lily Valdez from Victoria, Tarlac. Neslin Maniago from Davao City. Efren Balatayo Bilano from Burgos, La Union. Rachel Umali from Angeles City. Jeneline Dumandon Sugano from Bukidnon. Melanie Salazar from Matatalib, Tarlac City. And Telma kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Sa gabi pong ito, ang pamagat po ng ating ikatlong serye ay What is the cause of so much suffering? Marami po sigurado sa atin ang nag-iisip bakit kaya nangyayari ang mga bagay-bagay na ito sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo naghihirap ngayon? Atin pong tunghayan iyan sa ating ikatlong serye. Ngunit bago po natin mapakinggan ang ikatlong serye ay ang sabi po sa mga awit kapitulo 9 versikulo 2, ako'y magpapakasaya sa iyo, ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan o ikaw na kataas-taasan. Tayo po ay makakarinig ng awit mula sa ating kaibigan na si Miss Marian Kyle Gonzales from San Jose, Tarlac City. Ito po ay pinamagatang How Long Has It Been? Atin na pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. How long has it been since you talked with the Lord and told him your heart hidden secret? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart no burden? Can you call
violent and bright to the Lord up in heaven. How long since you knew that He'd answer you and would give you the long night through? How long has it been since you walked with the dawn and felt that the day's worth the living? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Since you knew that He cared for you. Amen. Maraming salamat sa mensahe ng awit na atin pong napakinggan. At ganoon din po sa ating kaibigan na naghahandog po ng awit. Paano po ba tayo makikipag-communicate sa ating Panginoon? Ito po ay sa pamamagitan ng panalangin. Gaano po ba tayo kadalas manalangin? Yan po ang tanong sa bawat isa sa atin. Isa rin po sa paraan kung paano tayo makipag-communicate sa ating Panginoon ay ang pag-aaral po ng kanyang mga salita. Kaya tayo ngayon ay dadako na po sa ating ikatlong serye ng ating online Bible study na At the Feet of Jesus. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita sa gabing ito, Mr. Ernesto Bolando Jr. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kinigiliw na tagapakinig. Nandito na naman po tayo upang ating pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa ating Bible study. At gusto ko po lamang batihin po muna ang ating mga kapatid na mga nakikinig dyan sa Northern, sa San Guillermo, Isabela. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naimbag na malim yung amin kakabsat dita. Ganon din po dyan sa Ballesteros, Cagayan, kila Sister Sally, Brother Ray. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At ganon din doon sa Banna, Ilocos Norte. Naimbag na malim yung amin dita kakabsat. Binabati rin ang ating mga kapatid doon sa Libtong, Burgos, La Union. Ganon na din dyan po sa Burgos. Magandang hapon, naimbag na malim yung amin kakabsat. At ganon din ang mga kapatid natin dyan sa Baguio, sila Sister Feli, at maging ang ating mga kapatid dyan sa Pangasinan. No? Magandang hapon po sa inyong lahat at ganon din po sa Tarlac. Magandang hapon at masayang pakikinig sa ating pag-aaral sa banal na salita ng ating Panginoon. Nung nakaraan po mga kapatid ay kapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, pero sa hapong ito, ang ating pag-aaralan din ay tungkol din po sa At the Feet of Jesus. Ito po ang ikatlong serye ng ating pag-aaral. Pinamagatan po natin ito na ano ba o ano ang dahilan ng labis na pagdurusa. Yan po. Sa English po, what is the cause? What is the cause of so much suffering? No? Or what is the cause of so much suffering? Yan po mga kapatid. At sa Ilocano naman po, anya tiga po na ti kastalaunay nga panagrigrigat. Dahita kakabsat iti adalin tayo iti daytoy nga malem. So bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, ay nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin.
at ating pong hilingin ang banal na Espiritu upang tayo po ay kanya pong gabayan sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin sa hapong ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, muli po kaming lumalapit po sa iyong banal na trono at nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, sa aming pong pag-aaral na binigay niyo pong pagkakataon. Salamat at kami po ay inyo pong ginabayan sa mga nakaraang mga araw. Ngayon po, Panginoon, ay hinihiling po namin muli ang inyong banal na Espiritu upang siya po ang magbigay sa amin ng sapat na kaalaman, katalinuhan, upang amin po maintindihan ang iyong mga banal na salita. At ganun din, tulungan po kami na mapabanal sa pamamagitan po ng mga katotohanan na amin pong matunghayan sa hapong pong ito. O Diyos, gabayan niyo po ang aming mga kapatid, ang mga bawat nanonood sa bidyong ito ay gabayan po sila at ingatan po sila. Patawarin niyo po kami sa aming pong pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, so tayo po ay dumako sa ating pag-aaral sa hapon pong ito, mga kapatid. At katulad nga po ng ating pong binanggit na pag-aaralan ay kung ano po ang dahilan ng marami pong paghihirap sa sanlibutan ito, no? At yan po ay nagdadala ng maraming katanungan sa isip ng mga tao kung ano po ba, no? Ito po ay picture po ng isang yung World War II, no? Sa pambobomba po, mga kapatid, noong World War II, no? Na yan po ay nagdulot ng maraming miserable sa buhay ng mga tao po, mga kapatid, no? At marami sa mga tao na biktima ng pambobomba noong World War II ay nawalan po ng tirahan, no? Nagpagala-gala ang maraming mga bata sa lansangan, ganun din ang mga ibang mga tao na nawalan po ng tahanan, yung mga bata na naghahanap ng kanilang mga magulang na sila ay namatay na po sa tinatawag na giyera, no? Marami sa kanila ay hindi na nakita ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sila ay namatay, no, sa kalupitan ng digmaan. Sila po ay nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Yan po ay isang dahilan ng isang pagdurusa ng tao. Isa rin po yung mga world war. Yan po ang mga dahilan po ng lahat ng kahirapan na nadadanasan din po ng tao. Ganon din po, mga kapatid, yung mga kapinsalaan naman na mga dulot po ng mga kalikasan, katulad po ng mga lindol, katulad po ng tinatawag na mga tsunami, ganon din yung mga landslide, lahat po ng mga dulot po ng kalikasan, no? Ay isa rin na nakakapagdagdag sa paghihirap po ng tao, no? At ganon din yung mga world war na nabanggit na po natin, ganon din yung lumalaganap din na o lumalaking bilang ng mga sakit, no, na hindi po nagagamot, katulad na lang ng ating mga nararanasan po ngayon, pandemic. Ngayon meron na naman yung bubonic na kung saan ito po ay kumitil na ng buhay noong mga 1400s, mga ganyan po, mga kapatid, bubonic plagues. At ngayon po ay umaatake na naman, ayon po sa balita. Lahat po ng mga yan, mga sakit, no, na lumalaganap ay isa lang na dahilan upang maghirap din po ng tao. Ganon din yung nagdudulot po ito ng kalungkutan. Ganon din pagdadalamhati, no, sa mga tao, no.
sila ay nagiging mga bihag ng kanilang mga takot at ganun din ng kalungkutan po mga kapatid dahil sa mga nangyayari sa kanyang sanlibutan. Ah, lahat ng sangkatauhan ay nalilito po mga kapatid. Isang bagay ang umakay sa kanila upang mawala laman sa landas o sa tinatawag sa tamang landas. Sapagkat sa halip na siya po ay maging masaya o lumigaya, pagkabigo ang kanyang naranasan. No? Sa lugar naman ng kagalingan, kahirapan ang nadadanasan po ng tao po mga kapatid. Dahil dito, marami sa mga tao ang nagtatanong mga kapatid at ilan sa mga kanilang mga tanong ang nire-record po natin. Tignan po natin kung ano po yung mga tanong na tinatanong ng karamihan ng mga tao na naghihirap sa sanlibutan ngayon. At ito po ang mga tanong. Sabi niya po, bakit nagdurusa ang mga taong inosente? Tulad na lamang po itong bata na ito, siya po ay victim ng World War II, no? Nawalan ng magulang, inosente. Bakit umiiral ang sakit, karamdaman at kamatayan? Ito po ang mga tanong. Lumikha ba ang Diyos ng masamang daigdig? Ang Diyos ba ang gumawa ng masamang daigdig? Ano ang tunay nating pinagmulan at tadhana? Saan tayo nanggaling at saan tayo patutungo? Ito ang mga tanong, mga kapatid, ng mga tao o karamihan. Ito po ay ang tunay na Diyos lamang po ang makapagbigay sa atin ng mga sagot. Kaya nga sa hapong ito, sa ating pag-aaral, ay matutunghayan po natin ang mga tanong na iyan kung ano po talaga ang makasagutan sa mga tanong na iyan. No? Ayan po, sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon, ay makikita po natin yung ilang mga kasagutan yan. Unang-una po mga kapatid, ay ating pong pag-aralan yung kung saan ba nanggaling ang tao. Paano ba ang tao ay ginawa ng Diyos? No? Paano ba ang tao ay ginawa po ng Diyos? So, ngayon, simulan po natin. Buksan po ang ating mga Biblia. Kunin niyo po ang inyo pong mga Biblia at buksan po natin. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Gusto po natin basahin ang Genesis 1 verse 1 po mga kapatid. No? Ganito po ang sinabi, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, ang Diyos po ang lumikha ng langit at ang lupa. No? Wala ibang lumikha. Hindi ito sa pamamagitan ng kung anong mga teorya po mga kapatid, kundi ito po nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa. Tayo po ay hindi po naniniwala sa mga teorya katulad po ng Darwin's theory, no? Ganon din yung Big Bang theory na sinasabi, hindi po tayo naniniwala diyan. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay siyang lumikha. Ang Diyos po ay Panginoon at siya ay nabubuhay bago pa nilikha ang anumang bagay. Nandito na po siya, nag-exist na po ang ating Panginoong Diyos bago po niya nilikha ang langit at ang lupa. No, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, no? Lahat po 'yan mga kapatid. Mababasa po natin. Tingnan po natin sa Genesis 1:26. Siya po ang lumikha po ng tao. Basahin po natin ang sinabi po niya dito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw po ng lupa. Yan po mga kapatid, isang malinaw po yan na sinasabi na ang Diyos, siya po ang lumalang ng tao at linalang po niya ang tao na kawangis po niya, na ito po ay kaitsura po niya ayon sa kanilang larawan po mga kapatid, no? Kaya isang malinaw po ito na sinabi, lalangin natin ang tao sa larawan o sa ating larawan ayon sa ating wangis, no? So napakalinaw po ang sinabi po niyan. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng Biblia kapag tinutukoy ang yung katagang gawin natin, no? Yung tinatawag na natin, yung word na natin po mga kapatid, pangkaramihan. Sa English ay plural po mga kapatid, no?
Ibig sabihin dito ay hindi po iisa lamang ang lumalang. Kasi sabi niya, gawin natin, no? Ayon sa ating wangis, no? So, gusto ko pong munang daanan po natin itong bagay na ito para lalong magbigay po sa atin ng kaliwanagan, no, na ang lumalang po sa atin ay hindi po siya iisa, no? Plural po ito mga kapatid yung ginamit po dito. Minsan meron po nagsabi sa akin na, ay brother, ano yan mga angel po ang binabanggit dyan ng ating Panginoong Diyos na kasama niya na naglalang. Kasi sabi niya, gawin natin. Pero, matanong ko lang po mga kapatid, ang angel po ba ay creator o created being? No? Sila po ba ay manlalalang o nilalang? Ang angel po mga kapatid ay nilalang po lamang mga kapatid at hindi po sila manlalalang. Wala po silang kapangyarihan upang manglalang. Kaya yung sinasabi po natin, kung sabihin po natin na yun po ay angel, ay hindi po yan tumutugnan po dito. Mamaya po madadaanan po natin yan kung paano po ginawa si Lucifer po mga kapatid. No? Sabi po niya, gawin natin. Okay, so hindi po angel po ang kasama po niyan sa paglalang po mga kapatid. Sa Ephesians 4 verse 6, makikita po natin diyan yung una, no? Dito po natin makikita yung una po mga kapatid na persona, okay? The Heavenly Father, no? Yan po ang isa. Yan po isa sa lumikha. Sabi niya sa Ephesians 4 verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat. Isang Diyos at Ama. So, ibig sabihin, meron pong Ama, no? Kasama po sa lumikha na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Yan po mga kapatid, una po ay ang Ama. Yan po ang binabanggit na natin po doon. Isa po yan sa lumikha po mga kapatid sa tao at sa lahat ng meron. Okay? Tuloy po tayo. Pangalawa, para makita po natin sa John 1 verse 1 to 4, ganito po ang sinabi po niya. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa other words po mga kapatid, sa ibang translation, itong berbo ay salita. Nang pasimula, siya ang salita. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Yan po ang sa ibang translation. Pero dito po sa King James, sabi po niya, ang berbo, siya daw po ay nandun na sa pasimula. No? At ang berbo na ito ay kasama na ng Diyos. No? At ang berbo na ito ay Diyos. Okay? Siya po ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Kasama na ng Diyos. Kaya nung naglalang po ang Ama, kasama na po itong anak, si Jesus Christ po mga kapatid, sapagkat siya ay kasama na ng Ama nung pasimula pa lamang po mga kapatid. Kaya yung lalangin natin, ibig niyang sabihin mga kapatid, kasama na si Jesus Christ, sapagkat si Jesus ay isa rin po siyang Diyos. Okay, sabi po niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So, manlalalang din po siya. Creator din po siya. Kasama po siya doon. Sabi po niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus Christ po mga kapatid. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Okay? Napakalina po yan. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasa kanya po ang buhay. The source of life. Ika nga po mga kapatid, si Jesus Christ po ang binabanggit po dito, no? At lahat ng ginawa ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya isa rin po siya sa kasama po doon. Kaya sabi po doon, gawin natin. Okay? Ang unang pahina ng Biblia mga kapatid, ito'y tumutukoy na doon pa lamang sa una na binasa po natin sa Genesis 1 verse 29. Sabi po doon, no, nalalangin po natin. Genesis
1 verse Genesis 1 verse 26 po 'yun mga kapatid, no? Hindi po 29, okay? So, dito sa unang pahina pa lang ng Biblia po mga kapatid ay tumutukoy ito sa tatlong persona ng Diyos, no? Binanggit ng ilang talata sa Biblia ang presence and the role, yung presensya at yung papel ni Kristo sa paglikha sa mundo. Tingnan po natin sa Colossians 1 verse 15 to 17. Papatunay po na si Jesus Christ kasama na po doon mga kapatid. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sanglibot o sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. So, lahat ng mga bagay ay nilalang, no? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Okay? Malinaw po yan mga kapatid na lahat nung naglikha ang ating Panginoong Diyos kasama ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama na po siya dyan. Sapagkat nilalang nga lahat ng mga bagay dahil sa Kanya, ukol sa Kanya, sa pamamagitan po niya. No? Sabi sa verse 17, at siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Diba? Sabi po kanina, lahat ang buhay ay nasa Kanya. Kaya lahat ng mga nabubuhay ay nabubuhay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kasama po siya doon. Sabi po, lalangin natin ayon sa ating wangis. Yung natin po, yung plural na natin ay kasama po siya doon, no? At ganun din, ang pangatlong persona po mga kapatid, yung Holy Spirit, no? Kasama rin po siya sa paglalang. Kaya yung doon sa natin, kasama rin po ang Holy Spirit. Ang sabi nga ng John 14 verse 26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama, God the Father, sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus Christ. Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. Kaya yung tatlong persona po na sa paglalalang, God the Father, God the Son, and ganoon din po ang Holy Spirit po mga kapatid. No? So yan po ay isang malinaw ang natin, yung tinatawag na likhain natin, no? Let us made men in our image, no? Ibig sabihin, plurality po mga kapatid ay yung tatlong persona ng ating Panginoon ang binabanggit. Ngayon, dako po tayo dito sa kung paano nilikha ang tao. Paano ba nilikha ang tao mga kapatid? Ayon sa mga tanong po kanina, ang Diyos ba ang lumikha sa mahirap na buhay, no? Ang Diyos ba ang lumikha sa sanlibutan itong mahirap, no? Sino ba ang sinisisi ng mga tao pag naghihirap mga kapatid? Minsan sinisisi po nila ang Diyos, no? Bakit Panginoon? Okay? So yun po ang mga tanong. Minsan may mga tanong pa na mga minsan pilosopo mga kapatid, pero tingnan natin ang Biblia po ang mga sasagot. Paano ba linikha ng Diyos ang tao, no? Ganito na kaya ang kalagayan ng tao nung lilikha po niya? Sabi po ng Ecclesiastes 7 verse 29, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. So, yan po ang isang malinaw na ang Diyos, ginawa niya po na matuwid ang tao. Hindi po niya ginawa ang tao bilang isang makasalanan, no? Kundi isang perfect po ang tao, no? Walang bangis po ng bahid po ng kasalanan sa kanya nung siya po ay nilikha po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga, likhain natin ayon sa ating wangis. Kawangis ng Diyos
the same with yung image ng Panginoon, yung karakter ng Panginoon ay nasa kanya nung siya po ay nilikha. Tignan po natin mga kapatid, ang tao nung siya po ay nilikha, tumanggap siya ng 4 na regalo mula sa Diyos. 4 na regalo ang kanyang tinanggap, no? At tignan po natin kung ano po yung mga tinanggap niya nung siya po ay linikha po ng ating Panginoong Diyos. Mula pa lamang noon sa panahon po ni Adan, no? Nung siya po ay yung unang linikha po siya. Ano po ang kanya pong tinanggap sa ating Panginoong Diyos na lumikha, no? Una, tumanggap po siya ng buhay na walang hanggan, no? Noon pong ginawa ang tao ay walang kamatayan, no? As long na siya po ay nandoon sa poder ng ating Panginoong Diyos, ay siya po ay walang kamatayan, no? Habang siya ay kumakain doon sa Tree of Life po mga kapatid, no? Hindi rin siya nagkakaroon ng kamatayan. Wala pong kamatayan sa kanya po noon, no? At pangalawa, nung siya po inilikha, tumanggap siya ng isang matuwid na pagkatao, righteous character po mga kapatid. Kaya ang kasing ugali ng ating Panginoon, no? Ang tao nung siya po ay nilikha. Righteous character, yan po ang isang regalo na binigay ng manlilikha sa kanya. Pangatlo, tumanggap din siya ng isang magandang tahanan, no? Isang magandang tahanan, walang kamatayan, tahanan walang magnanakaw, walang tinik, walang mga kahirapan, no? Na tahanan na nandyan na lahat ng pagkain, mga kapatid. Yan po ang tinanggap ng ating mga ninuno, Adan at Eva sa ating manlilikha na ating Panginoong Diyos. Pang-apat po mga kapatid ay kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Dominion over everything, no? Tumanggap po siya ng ganyang regalo po mga kapatid. 4 na regalo sa ating Panginoon na lumikha po sa tao. Kaya napakaganda po ang buhay po ng tao noong unang panahon, no? Makita po natin na pinrovide lahat ng ating Panginoon para sa kanya. At gusto niya maging masaya ang taong kanyang nilikha, no? So, ano kaya ang kondisyon upang ang taong nilikha ng Diyos sa ganitong kalagayan ay manatili siya sa ganyang kalagayan? May kondisyon po ang Panginoon sa ating mga ninuno upang sila po ay manatili doon sa magandang pamumuhay, doon sa matiwasay at masayang buhay po mga kapatid, na kung saan yun ang design ng Diyos sa tao mga kapatid. Tignan po natin ang sabi po sa Genesis 2 verse 16 and 17 mga kapatid. Ganito po ang inutos ng Panginoon upang sila po ay manatili sa ganong kalagayan. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakaila o pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po mga kapatid ang kondisyon ng ating Panginoon sa tao upang manatili siya sa mabuting kalagayan. Sa design ng Diyos sa kanya po mga kapatid na napakaganda, no? Pero ano po ang nangyari po mga kapatid, no? Dito po sa utos ng Panginoon na huwag po silang kakain ng pagkakilanlan ng mabuti at pasama, no? Doon sa bunga niyon po mga kapatid, ay dapat sundin po nila para manatili po sila doon sa kanilang kalagayan. Una, eternal life, no? Meron po sila. Righteous character, meron po sila. And wonderful home, meron po sila. Dominion over everything. Napakaganda po mga kapatid, no? Yan po para manatili siya para sa kanyang sariling kabutihan mga kapatid.
dapat siyang sumunod doon sa utos ng ating Panginoong Diyos. No? Ganon din, halimbawa po mga kapatid, sa tahanan na lang, maging masaya kaya ang isang tahanan na ang magulang ay hindi sinusunod o iginagalang? Mga kapatid, hindi. Hindi po magkakaroon ng kaligayahan sa isang tahanan kung hindi ginagalang ang magulang. The same with doon sa family ng Diyos, doon sa Garden of Eden po mga kapatid. No? Meron alituntunin ang Diyos na ibinigay po niya sa tao. Pero yan po ay hindi iginalang po ng tao. The same with, parehas din mga kapatid, dito po sa ginagalawan po nating lupa, no? Katulad po mga kapatid sa pamahalaan po natin, no? Meron kayang kaayusan sa isang bansa kung hindi ginagalang ang pamahalaan? Wala mga kapatid, chaos, no? Tignan na lang natin ang nangyayari po sa Pilipinas. Dahil sa mga tao na hindi gumagalang sa pamahalaan ng Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, nagkakaroon po ng mga alitan, nagkakaroon po ng labanan, patayan, no? Yan po isang halimbawa na kung ang alituntunin o ang gobyerno, mga kapatid, ay hindi ginagalang, ay hindi nagkakaroon ng kaayusan. Ganon din sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Ganon din sa tahanan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ang magulang o ang pamahalaan ng Panginoon ay hindi ginagalang, ay magbibigay din ng hindi masayang pamumuhay sa tao, mga kapatid. Kaya, ganyan po mga kapatid. So, ano po ang nangyari sa tao? No? Ano po ang nangyari sa tao? Ang nangyari po sa tao, siya po ay nagpasya, no? Nasundin ang isa pang Panginoon. Si Satanas po mga kapatid, ang prinsipe ng kadiliman, no? Ay inakit niya po ang tao. Nilinlang po niya ang tao, no? Kaya may mga tanong po mansan na sa mga tao, sabi po nila, kasi sino bang gumawa ng kay Satanas na siyang umakit kay Adan at si Eva? No? Sino daw ang gumawa kay Satanas? Ginawa ba ng Diyos ang diablo, mga kapatid? Ano ang kalagayan ba ni Satanas noong pasimula? Tignan po natin, mga kapatid, no? Kung ano po ang kalagayan ni Satanas nung siya po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin yan sa Ezekiel 28:13-17. Babasahin po natin, mga kapatid, upang masagot natin yung mga katanungan po kanina na sino ba ang lumalang, sino bang naglagay ng kahirapan, no, ng pagdurusa dito sa mga tao at dito sa sanlibutan, no? Okay? Ang sabi ng iba, kung hindi nilalang si Satanas ay wala sana ng akit daw. Pero mga kapatid, yan po ay maling statement po, mga kapatid. Sabi po ng Ezekiel 28:13-17. Ganito po ang sabi po niya. Ikaw ay sa Eden, nasa Eden na halamanan ng Diyos. Tumutukoy po kay Lucifer po ito. Ikaw, no, si Lucifer, ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. No? Dinictate po dito yung mga mahalagang bato, yung sardio, topasyo, diamante, beryl, onyx, jasper, sephiro, esmeralda, karbungko, ginto, lahat po yan, mga kapatid, ay kasuotan po ni Lucifer. Napakaganda, nagniningning po, mga kapatid, no? Si Lucifer. Ang pagkayari ng inyong pandereta, ng inyong mga plauta, ay napasa iyo, sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangaghanda. No? Yan po isang malinaw na napakaganda ang pagkayari, no? Yung pagka-create po ni Lucifer ay napakaganda, no? Okay, tuloy po natin. Sabi po niya sa verse 14, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga.
ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Okay? So yan po ang isang malinaw. Ang Diyos po ay hindi po siya gumawa ng isang makasalanan Satanas. No? Hindi po siya gumawa. Ano pong ginawa po niya? Perfect. Siya po ay sakdal. Perfect. No? Mula nung siya po ay lalangin. Perfect po. Ibig sabihin, hindi lamang sa itsura, kundi sa karakter po mga kapatid. No? Righteous. No? Wala pong kasalanan mula sa kanya. Hanggang sa ikaw ay hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Yan po mga kapatid, siya ay ginawang perfect mula nung kanya siya po ay lalangin at hanggang natuklasan ang kalikuan, no, kay Lucifer, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, ang pinanggalingan po ng kasalanan ay hindi sa Diyos, kundi tumubo lamang kay Lucifer. Isang intruder po ang isang kasalanan, no? Yan po ay tumubo, no, kay Lucifer. Natagpuan sa kanya po mga kapatid, no, ang kasalanan. Okay, sabi po, dahil sa karamihan ng inyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pagdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinamahamak kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Yan po mga kapatid, no? Isang malinaw na yung pagmamataas, no, ni Lucifer ang dahilan kung bakit siya po ay nagkasala. At sabi nga, mula nung siya po ay lalangin, siya po ay sakdal, perfect po mga kapatid, at hanggang natagpuan sa kanya ang isang kalikuan, no, mga kapatid. So pumasok po sa puso ni Satanas ang pagmamataas dahil nakita niya, no, siya po ay napakaganda, perfect mga kapatid, siya po ay nagmataas. Kaya ang Diyos ba ay gumawa po ng isang makasalanang Lucifer? Hindi po, perfect. Wala pong kasalanan ang ginawa po ng ating Panginoong Diyos na kerubin mga kapatid, no? Kundi mula lamang sa kanyang puso dahil sa pagmamatas na, dahil sa kanyang kagandahan ay nagmataas ang kanyang puso po mga kapatid. Kaya yan po ang isang patunay na hindi ang Diyos ang gumawa po ng kasalanan, kundi yan po ay tumubo sa puso ni Lucifer. So, ano na ang naging kahinatnan ngayon ng tao? No? Nung siya po ay nilinlang po ni Lucifer, ni Satanas, nung siya po hinagis na po dito, ng ahas po mga kapatid, ano ang nangyari po sa tao nung pinahintulutan niyang talunin siya ni Satanas mga kapatid? No? Ano na kaya? Tignan po natin yan sa 2 Peter 2 verse 19. Okay, ganito po ang sinabi po. Na pinangkuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. So, ano pong nangyari sa tao? Dahil pinayagan na siya po ay daigin ng kaaway na si Satanas mga kapatid, siya po ay naging alipin na po mga kapatid. Sapagkat sabi nga niya, ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. Kaya sino po ang dumaig sa tao? Si Satanas po mga kapatid. Dahil pinahintulutan niyang daigin po siya ni Satanas, ay siya ay naging alipin naman ngayon mga kapatid ng kaaway. So, yung eternal life, mga kapatid, na niregalo sa kanya ng Panginoon mula nung siya ay nilikha, eternal life, yung righteous character, yung wonderful home, dominion over everything, lahat po yan ay nawala. Na kanino na ngayon po yan mga kapatid? Sino po ang
sino po ang namuno na ngayon, no? Imbes na siya ang mamuno sa lahat ng bagay, siya po ay naging alipin po, mga kapatid, ang tao, no? Yan po ang isang masakit sa kasaysayan po ng tao, dahil siya po ay dinaig po ng kaaway. At sabi nga doon sa 2 Pedro, sino ang dumaig sa iyo ay ikaw ay alipin po niyaon, no? Kaya ang tao ay naging alipin po ni Satanas, no? Naging alipin din po ng kasalanan ang tao. Okay? So ano po ang pumalit doon sa eternal life po, mga kapatid, no? Kamatayan po, mga kapatid, ang pumalit. Imbes na nagkaroon po ng righteous character, kasalanan, sin po, mga kapatid, ang pumalit, mga kapatid. Imbes na nagkaroon po ng, binigyan po ng Panginoon ng wonderful home, napakagandang tahanan, siya ngayon po napalitan ng tahanan na full of thorns, puno ng tinik po, mga kapatid. Kaya lahat po yan ay naging bunga po ng pagdaig ng kaaway sa tao. At kaya naging ganito po ang tao, kaya naging malungkot ang buhay ng tao dahil po sa kasalanan. Sabi nga po doon sa Romans 6 verse 16 po yon. Lista nyo na lang po, mga kapatid. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin ni yaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Yan po ang sabi ng Romans 6 verse 16. Kaya kung kanino natin daw hinahandog, no? Mga kapatid, no? Ay tayo ay alipin niyaon po, mga kapatid, no? Kaya sa paggawa ng ganito, mga kapatid, ang tao ay minana niya ang buhay na may kasalanan. Okay? Hindi po ang kasalanan ang minana po natin. Okay? Kundi ang buhay na may kasalanan at may kamatayan, no? Na nagtatapos sa kamatayan at huling pagkawasak din naman, mga kapatid. Kaya ang tao po, yan po ang kanyang pinili, no? Kaya yan po, mga kapatid. So ano ang mana? Bes na yung minana po natin, yung regalo po sana ng ating Panginoong Diyos na naglalang sa ating sa ating mga ninuno, yun ang mamana po natin. Yung 4 na yun, mga kapatid, ano ngayon ang minana ng tao sa kasalukuyan niyang kalagayan, no? Ano ngayon ang minana po natin? Sa Romans 5 verse 12, makikita po natin diyan kung ano po ang sabi po niya. Basahin po natin ang Romans 5 verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya nga, mga kapatid, ang minana po natin ay yung bunga ng kasalanan, no? Yung kamatayan. Lahat po ay nakaranas po ng kamatayan. Yan po ang minana po ng tao. Imbis na po manahin po natin yung 4 na napakaganda na binigay ng Diyos sa ating mga ninuno, sa tao po, mga kapatid, ay ang kamatayan ang ating minana, ang ating naranasan. Bakit? Sapagkat lahat po ay nagkasala, no? Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya yan po, naranasan po ng lahat ang tinatawag po na kamatayan, no? Walang naging matuwid, kundi lahat po ay nagkasala. May perpekto ba o ganap na matuwid na tao sa mundong ito? Mga kapatid, no? So anong kabayaran ng dapat harapin ng bawat tao? No, kung wala nga, anong kabayaran ang dapat na harapin ng bawat tao? Tignan po natin ang Mateo 3 verse 10 to 12, no? Ganito po ang sabi po niya, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala po. Sinasabi po niya,
kahit isa ay walang matuwid. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan po ay isang malinaw na wala pong mabuti kahit isa po mga kapatid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, lahat po ay nagkasala. Ayun, minsan may mga tao po tayo maririnig, sabi po nila, wala akong kasalanan, wala akong ginagawang masama, no? Pero ang sasabi po ng Biblia, wala kahit isa, walang matuwid kahit isa, no? Walang gumagawa ng mabuti kahit isa po mga kapatid, no? Bakit daw? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya we come short, no, to the glory of God. Yan po ay isang malinaw, no? Tayo po ay hindi nakakaabot doon sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ay isang patunay na kaya ang tao ay nakakaranas ngayon ng kamatayan, no? Bakit? Sapagkat lahat ay nagkasala. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So, sabi ng Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya yan po mga kapatid, lahat po ay nakaranas ng kamatayan sapagkat lahat po tayo ay nagkasala at ang bunga po o ang kabayaran po ng kasalanan ay yun nga, kamatayan nga po mga kapatid. So meron pa pong paraan upang makalabas sa ganitong kondisyon ang tao? Meron po kayang mga paraan para sa ganitong nararanasan ng tao ay siya po ay makaalpas, no? May mga taong naniniwala na sa pamamagitan ng pagsali sa relihiyon sila ay maliligtas, no? Ito po mga kapatid ay ito po ay hindi sapat, no, upang tayo po ay maligtas sa pagsama lamang po ng tinatawag na relihiyon po mga kapatid, no? Ang iba naman naniniwala na sa pamamagitan ng pagsunod ng isang mga filosofiya, no, sila naman po ay makakaalpas sa tinatawag na kasalanan, yung mga magagandang philosophy, no? May mga tao ngayon na imbes na magbasa ng Biblia ay naniniwala mga nababasang philosophy sa mga Facebook, mga kapatid. Okay, maganda rin naman yung mga philosophies na yan. Kaya lang mga kapatid, hindi pa rin sapat upang tayo po ay maligtas. Hindi sapat upang tayo ay makalpas sa ating sitwasyon. Sitwasyon ng tao na napakahirap, puno ng pagdurusa, kalungkutan po mga kapatid. So, yung iba naman naniniwala na sa pamamagitan po ng paggawa ng mga mabubuting gawa, no? Sila rin po ay maliligtas. Yung iba naman self-righteous, hindi po mga kapatid. Sabi nga kanina, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. So, paano natin nga sasabihin na pag gumawa po tayo ng sa ating paggawa ng mabuti, tayo po ay maliligtas? Yan po mga kapatid ay kulang mga kapatid, no? At hindi po tayo maliligtas. So ano ngayon ang nais ng Diyos na gawin ng isang makasalanan? Ano ngayon ang nais ng ating Panginoon? Basahin po natin ang Ezekiel 33 verse 11. Ganito po ang sabi po niya. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi rin siya nagagalak. Hindi siya natutuwa sa dinadanas ng tao, no? Ang mga namamatay na hindi nila nakilala ang katotohanan. Hindi po natutuwa ang ating Panginoon Diyos. No? Ano po ang gusto po niya? Kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Okay? Ang masama daw ay humiwalay sa kasalanan, sa lakad ng kasalanan, no, at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad.
sapagkat bakit kayo mga mamatay o sangbahayan ni Israel? Yan po ang isang malinaw na ang Diyos, bagaman tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan na punong-puno ng kahirapan, pagdurusa at kalungkutan po mga kapatid, hindi ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya minsan may mga tao na sinisisi nila ng Diyos, para bang gusto ng Diyos na ganito nga po ang mangyayari sa buhay ng tao. Pero napatunayan po natin sa pamagitan po ng ating binasa kay Ezekiel na sa 33 verse 11 na ang gusto lamang ng Diyos ay manumbalik po tayo, no? Bumalik po tayo sa kabutihan, no? At iwanan po natin ang ating mga masasamang lakad. At ganoon din, ang Diyos ay hindi siya nasasayaan sa kamatayan ng isang masamang tao po mga kapatid. Yan po ay napakalinaw na sinabi po sa Biblia. Okay? Kanino lamang tayo maliligtas ngayon po mga kapatid? No? So, kung hindi tayo maligtas sa pagsali lamang sa relihiyon, pagsunod sa mga filosofiya, paggawa ng mabuti, o yung tinatawag natin din na self-righteousness, ating sariling katwiran, kanino lamang tayo ngayon maliligtas? Basahin po natin ang Acts 4 verse 11 and 12, no? Ganito po ang sabi po niya sa Acts 4 verse 11 and 12. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo ng panulo, at sa kanino mang ibang ay walang kaligtasan. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, kundi doon lamang sa bato na yon, mga kapatid, na itinakwil ng mga nagtatayo ng bahay, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. So, ito po mga kapatid, kaya sabi natin, hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng pagsama lamang ng relihiyon, no? At mga philosophy, at anumang mga katwiran mga kapatid, paggawang mabuti, hindi, kapatid, napakalinaw po ang sabi po ng Acts 4 na sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, no? Walang ibang pangalan sa silong ng langit, no, na nagbibigay sa mga tao, no, ng ikaliligtas po mga kapatid, kundi doon lamang sa bato na yon mga kapatid. At sino ba yung bato na yon mga kapatid? Walang iba kundi si Jesucristo, no? Kung sa Panginoong Hesukristo lamang ang kaligtasan, anong solusyon ang binibigay naman ng Diyos? Kung sa kay Jesus Christ lamang po ang kaligtasan. Okay? So, tignan po natin ang John 10 verse 7 and 9. Ganito po ang kanyang pagkasabi sa John. Okay? Muli ngang sinasabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay walang maliligtas, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. So, napakaganda po, no? Sabi po niya, kung kay Jesucristo lamang po mga kapatid, anong solusyon na bibigyan ng ating Panginoong Diyos? Ang sinasabi po ni Jesus Christ, siya po mismo nagsabi, ako ang pintuan at ng mga tupa. No? Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay hindi maliligtas. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. No? So yan po mga kapatid, ang solusyon. Ang ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya lamang po tayo pwedeng maligtas. No? Sapagkat siya ang pintuan, kailangan po natin pumasok doon sa pintuan na iyon po mga kapatid. Upang makamit po natin yung tinatawag na kaligtasan. Ano ang nais ni Jesus na gawin natin ngayon? Sa Matthew 11, verse 28 and 29, ganito rin po ang sinabi po niya. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Ito ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsilapit po sa Kanya. Kung kayo po ay nabibigatan, no, sa inyong buhay, nabibigatan sa iyong pong pasanin, ang ating Panginoong Hesukristo ay inaanyayahan niya po tayo mga kapatid. Inaanyayahan niya po ikaw, kaibigan. No? Sabi po niya, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat
No? Sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagmakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Yan po ay isang malinaw na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nag-aalok po sa atin. Kung tayo po ay nabibigatan, nararanasan po natin yung mga katanungan na ating pong niraise po kanina sa pasimula pa lamang ng ating programa. No? Ikaw ba ay nagdurusa? Ikaw ba ay nabibigatan sa buhay? Ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo, lumapit po tayo sa Kanya. Sapagkat wala tayo ibang lapitan, mga kapatid. Walang ibang pangalan sa ilalim ng lupa, mga kapatid, na makapagliligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo po lamang, mga kapatid. Yan po ang ating pong nabasa at napakalinaw. So, kaibigan, kung ikaw ay may suliranin sa buhay, no, at nabibigatan ka, sa iyong kalagayan, lumapit ka kay Jesus, no? At kamtin mo ang kanyang mga pangako. Yan po ay pangako ng ating Panginoong Jesus. Sa buhay ni Kristo dito sa lupa, mga kapatid, noong nandito po siya, lahat ng lumapit po sa kanya ay walang umalis sa kanyang harapan na malungkot. Maliban lang sa isang lalaki na mayaman po, mga kapatid, siya lamang po yung nalungkot sapagkat ayaw niya pong sumunod sa paanyaya ng ating Panginoong Hesus na kanyang ibibigay ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap, no? Yan po, siya lamang po ang naging malungkot na umalis sa paanan ni Hesus. Pero lahat po ng lumapit sa ating Panginoong Hesus ay naging masaya. Gumaling sa kanilang mga sakit, naging masaya ang mga malungkot, at lahat po, mga kapatid, nadama po nila yung pangako ng ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga po ng Romans 3 verse 23 kanina, sabi niya lahat tayo ay nagkasala at di tayo umabot sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sabi po, no? We come short to the glory of God. Okay? Kailangan nga natin ng isang tulay upang tayo po ay makarating doon sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sa kalwalhatian ng Ama. Mula sa kamatayan ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po, tignan po natin ang binabanggit sa John 14 verse 6, no? Sabi po niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, kung tayo ay hindi umabot doon sa kalwalhatian ng Ama at kailangan po natin ng tulay upang tayo pa ay makaabot po doon sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Sino po yung tulay? Walang iba po kundi si Jesus. Sabi nga niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Yan po ang kailangan po natin. Si Jesus po, mga kapatid. Sapagkat kung wala siya, hindi tayo makakaparoon dun sa Ama. No? Naihiwalay tayo sa Ama, mga kapatid. Noong una, sa pamamagitan po ni Adan at ni Eva, nakakausap po nila ng face-to-face ang ating Panginoong Diyos. Dahil sa kasalanan po, mga kapatid, tayo ay naihiwalay sa ating Panginoong Diyos po, mga kapatid. No? Hindi natin pwedeng tignan ang mukhaan ng ating Panginoong Diyos. Pasalamat tayo po, mga kapatid. Nakita po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ni Jesus Christ po, mga kapatid. At siya ngayon, mga kapatid, ang nag-aalok. Sinasabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung gusto nating lumapit sa Ama, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas at ganoon din Panginoon po natin, mga kapatid. Kaya, tingnan po natin, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. No, siya po ay nag-aalok sa atin. Sa puntong ito, gusto kong po magbigay ng isang kwento, no? Kwento po ito ng isang fireman o fire police po, mga kapatid. Experience
ito po ay nangyari sa isang building na nasusunog na kung saan medyo mataas at ganun din malakas ang apoy. At dito po ay tumanaw ang 3 tao doon po sa bintana sa 3rd floor po mga kapatid. Ay may kumakaway at sumisigaw ng tulong po mga kapatid. Dumating ang mga bombero at sila po ay nagmadali at kanila pong dinala ang kanilang ladder o yung hagdan po mga kapatid upang maabot po nila yung bintana na kung saan nandun po yung mga sumisigaw na 3 na umihingi po ng tulong. Sa kasawaang palad mga kapatid, ang nadalang agdan ng mga bombero ay maiksi at hindi po umabot doon po sa bintana. Mga 2 meters po ang kulang siguro, mga 2 meters, no? At hindi nila maabot yung mga tao po doon. Tabang lumalaki po yung apoy at nagiging pong delikado. At isang fireman ang may kabayanihan puso, siya po ay nagmadali na umakyat. Bagaman maiksi yung hagdan, siya po umakyat. At ang ginawa po niya ay inunat niya ang kanyang katawan, yung kanyang kamay ay inabot niya po doon sa bintana at yung paa niya ay nagpang-abot hanggang doon sa may hagdan. At sabay kumapit siya sa bintana at sinabi doon sa mga tao, yung 3 tao, sabi niya, dumaan kayo sa akin, gawin niyo akong tulay para kayo ay makaalpas diyan, no? So, yung 3 ay nagmadali naman, no? Yung una ay ganun nga ang kanyang ginawa, no? Tumulay siya doon sa katawan ng bombero. Ganun din yung pangalawa, ganun din, no? Bagaman napakalakas na ang apoy at mainit na, tiniis nitong fireman na ito na ikapit yung kanyang kamay pa rin doon sa bintana, rehas ng bintana. At nung pangatlo, yung ikatlong tao, no, tiniis niya hanggang nung nakababa yung pangatlo, no? At nung nakatawid na yung pangatlo ay hindi na nakayanan ng kanyang katawan at siya ay nakabitaw. Siya po ay nahulog, no? At siya po ay namatay. Yan po ang kwento. At yung 3 na niligtas po niya, sila po ay nag-attend naman sa funeral na itong bombero na ito. At nalulungkot din po sila. Sila po ay umiyak, no? Sa kabayanihan ng fireman na ito. Yan po ay yung luha ng pag-ibig, no? Yung kanila pong nadama doon po sa fireman na namatay dahil sa kanilang pagkaligtas. Ganon din po mga kapatid, no? Sa gayong paraan mga kapatid, inabot ni Jesus ang kanyang sariling katawan, no, na isang tulay sa pagitan ng buhay at ng kamatayan, no? Ito ay isang katibayan mga kapatid ng kanyang matinding pag-ibig sa atin. Ganon din po ang nangyari ng ating Panginoon. Because we come short to the glory of God, no? Hindi tayo umabot doon sa kalwalhatian ng Panginoon. Si Jesus Christ po mga kapatid, inabot niya, ginawa niyang tulay ang kanyang katawan, no, ang kanyang sarili upang tayo po ay makahakbang, upang tayo po ay magkaroon po ng buhay. Instead na nandun na tayo sa kamatayan mga kapatid, si Jesus, siya po yung nagbigay ng buhay upang tayo po ay makaalpas sa ating kalagayan, no? Yan po ay isang ilustrasyon, nagpapakita ng matinding pag-ibig ng ating Panginoon po sa atin mga kapatid. Sabi po niya, ako ang tulay. Ako ang daan, no? Walang ibang pwede nating daanan. Hindi pwede ang relihiyon, hindi pwede ang mabubuti nating gawa, sapagkat lahat nga ng gawa ng kamay ng tao ay masama, no? Hindi pwede yung ating sariling katwiran o anumang filosofiya, mga kapatid, hindi tayo makakaabot doon sa kalwalhatian ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ na tayo po ay makarating sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Sabi nga niya, walang makapaparoon sa aking Ama
kundi sa pamamagitan ko, no? Kaya kapag tayo ay lalakad, no, sa pintuang iyon, sa madaling salita, kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay malaya at hindi na mga alipin ni Satanas, kundi anak ng Diyos. Yan po ay isang napakalinaw. Tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, no? Ganun din, pag tanggapin natin siya mga kapatid, kailangan din natin na tanggapin ang kanyang mga kautusan bilang tuntunin ng ating buhay sa halip na tayo po ay magkasala, no? Ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon ay ito naman ay isang tulay, no? O hindi naman ito tulay mga kapatid upang tayo po ay maligtas, no? Hindi naman din lang 'yun po mga kapatid. Ito naman mga kapatid, yung ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay nagpapakita ng ating pagmamahal at katapatan naman sa ating Panginoong Diyos, no? Bagaman hindi tayo maliligtas ng kautusan mga kapatid, may papakita rin naman natin yung ating pagmamahal at katapatan natin po sa Kanya, no? Nung dinaig ni Jesus si Satanas doon sa krus mga kapatid, nabawi niya yung kapangyarihan, yung kapamalaan na kinamkam ni Satanas, no? Yung dominion over everything, eternal life na nawala sa tao po mga kapatid. Noong namatay si Jesus Christ ay nabawi niya po ito mga kapatid. Kaya tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, tignan natin ang mga encouraging promises ng ating Panginoon. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa mga taong taos-pusong maniwala kay Jesus Christ? Ano kaya ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos? Pag tayo po ay taos-puso, totoo na tinanggap natin at naniwala sa kanyang anak na si Jesus Christ. Sa 1 John 5 verse 11 and 13 mga kapatid, ganito po ang sabi. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Okay? So, ito po mga kapatid, ay isang patutuo, no, na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ito po ay hawak ng kanyang anak na si Jesus Christ po mga kapatid. Kaya, kanino po tayo lalapit? Sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, kailangan po nating manampalataya kay Jesus Christ po mga kapatid, sapagkat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Meron. Pangako po ito mga kapatid, na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At yan po mga kapatid, makakamit natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo po mga kapatid. No? Napakaganda po ang pangako at yan po ay kailangan po natin na panghawakan at kailangan po natin na maniwala, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas at ganun din Panginoon ng ating buhay po mga kapatid. So, dito, kung yun po ang kondisyon, paglalapit ba ang tao sa ating Panginoong Hesukristo, namimili siya o mayroon ba siyang tinatanggihan mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo? Lalapit po tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo ba ay may tinatanggihan? Sa John 6 verse 37 mga kapatid, ito po ang sabi po niya, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, no? Napakalinaw ang sabi po niya, lahat ng lalapit mga kapatid, no? Basta tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus, no? Sa anumang paraan, sabi niya, ay hindi ko itataboy. Hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Kaya lamang mga kapatid, ang tao,
minsan ayaw lumapit sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Kanina sabi niya, magsilapit kayo sa akin, kayong mga nangabibigatan, no? Mga kapatid? So, yan po ang sabi ng Panginoon, pag tayo ay lumapit sa Kanya, ay kailanman hindi niya po tayo tatalikuran, hindi po niya tayo itataboy, mga kapatid, no? Sabi nga po, wala kahit isang tatalikuran ng ating Panginoong Hesukristo. Wala kahit isa pag siya po ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yan is very sure po, mga kapatid, doon sa kanyang sinabi, no, kanina po, mga kapatid. Sapagkat nais ng Diyos na pangatwiranan tayo ng malaya, mga kapatid. Ibig niyang ipahayag na napatawad at ipinagkasundo niya na tayo sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga ng Romans 3 verse 24, mga kapatid, palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na sakay Kristo Jesus. No? Yan po, mga kapatid. At ang isang pangako po ng ating Panginoong Jesucristo, pag ang tao po ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, Isaiah 43 verse 25, sabi po niya, hindi ko na alalahanin, no, kailanman ang inyong mga kasalanan. Sabi po niya, tignan po natin, basahin po natin. Isaiah 43:25, ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang alang-ala sa akin, at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Yan po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Bagaman tayo nagkasala, naging makasalanan ang tao, mga kapatid, ang Diyos ay meron po siyang solusyon upang tayo po ay makaalpas. Tayo po ay magkamit muli ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yan ay nasa kay Kristo, no? Tayo nga po ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas at Panginoon po natin. Sumunod po tayo sa kanyang alituntunin, sapagkat sa pagsunod po natin ay napapatunayan natin na tayo ay tapat sa kanya, loyal sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay nagsisi sa ating mga nagawang mga pagkakasala, ang pangako ng ating Panginoon, pag atin ang pinagsisihan, ay iyon ay pinawi po na niya, no? At hindi na niya aalalahanin kailanman, mga kapatid, no? Yan po ang pangako. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi magtagal ay babalik na si Jesus para hanapin ang kanyang mga anak. Muli nating matamo ang apat na nawalang regalo sa buhay ng tao. Yung buhay na walang hanggan, ang matuwid na pagkatao, righteous character, yung isang napakagandang tahanan na wala na po doon ng kamatayan, wala ng COVID, wala ng mga paghihirap, no? Hindi mo na kailangan na maghanap buhay ng nagpapakapagod ng husto para ikaw mabuhay. Yan ang nawala po sa tao, no? Ano pa, mga kapatid? Yung pamamahala, kapangyarihan sa lahat ng mga bagay po, mga kapatid, ay makakamit po natin muli pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay tayo ng walang hanggan kasama si Jesus, mga kapatid. Yan ang isang pangako na napakaganda. Ang kasalanan ay hindi naiiral at ang batas, yung kautusan, yan po ay kautusan ng pag-ibig na ating magiging pamantayan ng pamumuhay. No? Yan po ay isang sigurado po, mga kapatid, na si Satanas ay tiyak, mga kapatid, na mawawasak at ang kasalanan ay sugpuin na, mga kapatid, magpakailanman. No? Kaya tayo po ay magtiis, tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus, iwaksi po natin ang ating mga kasalanan, manumbalik po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At malapit na po tayo magsara. Gusto ko lang po tanungin ng isang tanong pa ang bawat isa. Ano ba ang dapat nating gawin upang matawag na mga anak ng Diyos? No? At tayo ay tumanggap din ng kaligtasan. Para tayo ay tawaging anak ng Diyos, mga anak ng Diyos na lalaki at babae, at tumanggap din ng kaligtasan, ano kaya ang dapat nating gawin? Tinuturo po niyan sa John 1 verse 12, mga kapatid, no? Sinasabi po niya dito sa John, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisasampalataya sa kanyang pangalan. So napaka-importante po mga kapatid na tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. No? Tanggapin po natin siya, no, mga kapatid, bilang personal na tagapagligtas. Tayo ay manampalataya sa kanyang pangalan po mga kapatid, no? At magkaroon po tayo ng kaligtasan mga kapatid. Kaya sa hapon pong ito ay tanggapin po natin si Jesus. Sa mga kapatid na hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas, no? Hindi pa naman po huli ang lahat po mga kapatid. Meron pa tayong mga pagkakataon, no? At siya po gawin po nating Panginoon ng ating buhay. Ang Diyos ay sabik upang iligtas tayo, kaibigan. Ngunit kailangan tayong magpasya. Kailangan tayong mamili, mga kapatid. Ano kaya ang piliin po natin, mga kapatid? Saan ba natin nakikita ang patutunguhan ng ating buhay, mga kapatid? May dalawa lamang tayong pamimilian, buhay at kamatayan. Kaligtasan o kapahamakan. Ang daan ni Jesus o ang daan ng kasalanan. Mga kapatid, piliin po natin si Jesus, no, sa ating buhay. Kaya sa hapong ito, kung gusto mo ba ngayon tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, mga kapatid, ito ang pagkakataon na tanggapin mo si Jesus sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin ng maiksi. Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, nandyan po sa kaitaasan ng mga langit. Panginoon, salamat sa aral na amin pong natunghayan sa hapong ito. Tulungan po ang mga kapatid, tulungan po ang mga tao na magnanais pong manumbalik po sa inyo. Nandito po ang inyong mga anak. Tulungan po kami, Panginoon, upang matuklasan po namin ang daan sa katotohanan na walang iba kundi si Jesus Christ. Tulungan po ang bawat nabibigatan sa buhay. Padaman niyo po sa kanila na meron Diyos na nag-iisip sa kanila, na nag-iingat po sa kanila, na handang tumulong po sa kanila, Panginoon. At sa gabi pong ito, patawarin niyo po kami sa aming pong pagkukulang at pagkakasala. Ang mga taong nagnanais pong mapatawad sa kasalanan, na po maramdaman din po nila ang kapatawaran. Ito po ang aming samot din na dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, at tayo po ay nakapag-aral muli ng salita ng ating Panginoong Diyos. At hanggang dito na muli, nawa po ay makasama namin kayo muli sa susunod na pag-aaral. At ang next topic po natin, mga kapatid, ay may pamagat na 4 steps to enjoy peace and live happily. Gandang pag-aaral din po ito, mga kapatid. At sana po ay makasama namin kayo sa susunod na pag-aaral, pagpapatuloy sa ating Bible study. At sa mga may katanungan, kayo lamang po ay mag-send ng inyo pong mga message dito po sa Messengers of the North sa inyo pong mga katanungan at nais na matugunan ng iyong mga katanungan at ganoon din kung mga may suliranin, nangangailangan po ng mga panalangin, prayer request, ay handa po kaming maglingkod po sa inyo sa anumang oras, gabi, araw o tanghali. Kinakailangan nyo po ng panalangin ay kami po ay handang maglingkod. At maraming salamat po muli at patnubayan po nawa kayo ng Diyos. Ingatan po kayo ng ating Panginoong Diyos ang bawat isa. Nawa po lahat po ng mga nakapanood sa bidyong ito, pwede nyo rin po itong i-share sa mga kapatid na gusto pong magkaroon po ng Bible study. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Maraming salamat sa mga leksyon na atin pong napag-aralan sa gabi pong ito. Nawa ito ay may isa puso at may isa isip po natin, no? At may apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At naway nasagot ang ating mga katanungan sa ating pong mga isipan. No? Ngayon po ay makakarinig tayo muli ng isang awit na pinamagatang "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa", na ibibigay po ng ating kaibigan na nagmula po sa Matatalaib, Tarlac City, si Miss Melanie Salazar. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa kanya. Amen. Maraming salamat sa napakagandang awit na atin pong napakinggan. Ngayon din po sa ating kaibigan na naghandog ng awit. Bakit po naging ilawan ang salita ng ating Panginoon? Dahil for example, walang ilaw. Meron po ba tayong makikita? Wala po. Maliligaw tayo. Ganon din po sa ating espiritual na buhay. Kapag wala po ang salita ng Panginoon, ay maliligaw po tayo. Walang gagabay sa atin. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin.
Ama po na banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagpapala na inyo pong tuklob sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong hapon. Ganon din po sa leksyon namin pong napag-aralan sa gabing ito. Na ito po ay amin pong may tatak sa mga puso't isipan at may apply po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. At now po, paggaling niyo po ang mga may sakit, spiritual o physical man, bigyan niyo po sila ng mabuting pangatawan, kalusugan at kalakasan upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. At now po ay ganun din po ang mga frontliner sa buong mundo, inyo pong ingatan at ilayo sa lahat po ng mga uri ng mga sakit. At tinadalangin din po namin ang mga tao interesado po na makinig sa inyo pong mga salita, lalo na po mga manonood sa gabi pong ito. Now po ay pagpalain niyo po rin sila. At patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasala, sa aming pong mga pag-iisip, pananalita, sa aming pong mga pagkilos. Ang lahat po na ito ay ang pong dinalang panhiling sa pangalan po ng kapaligtas na si Jesus. Amen. Okay, that's all for tonight mga kaibigan. Salamat po sa mga nanood. Tutok lang po tayo muli sa susunod pong linggo. Alas 6 ng gabi dito sa ating online Bible study na at the Feet of Jesus. Kung mayroon po kayong nais itanong, huwag po kayo mag-utubili na tumawag or mag-text sa ating cellphone number na 0975-180-3422 or mag-email po sa aming Gmail account na messengersofthenorth@gmail.com. Maaari nyo pa rin po kaming i-chat. Pindutin lang po ang send message button sa ating page. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joel Franz Mark Gonzalez. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.